And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. All right. A blessed noontime to all of you. Once again, welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And today is Friday. Today is our weekender episode of the Baptist Lunch program. At ngayon pong tanghali na ito ay ang ating episode for the fathers, for the husbands, for the leaders of the home. Usapang lalaki na naman tayo. Once again, welcome sa usapan ng mga tunay na lalaki na may pagkatakot sa Diyos. Kaya shout out to all the fathers ng North, South, East, and West corners, and to our viewers worldwide and nationwide. Keep tuning in, and I believe that God will bless us on this noontime sa ating programa po na ito. And once again, also, I would like to greet my family. Hello, babe. Kay Ma'am Yang. Hello, babe. And of course, to my two boys, kay Danhill at saka kay Isaac. Alright, again with me are my co-host. Walang iba, kundi the Tagalog-Filipino Conference version. Wala nang Amerikano ngayon. Kaya hindi na kayo mahihirapan. Alright, let's enjoy the program. With me is Sir Rudy and Sir Noel Gumabay. Magandang tanghali sa inyo. Bati muna kayo, Sir Rudy. Amen. Magandang tanghali sa atin lahat. Wala tayo ngayong Inglisan, mga kapatid. At malaya tayo ngayon. Makakahinga ng maalwan. Yun. Maging ang mga listener natin ay siguradong makakaluwag-luwag. Magandang tanghali po muli sa atin lahat, mga masugid na taga-subaybay ng programang ito, The Baptist Lunch. Magandang tanghali sa lahat ng mga tatay na nakatutok sa atin. At lalong-lalo na siyempre sa aming area, sa Makati Central Family. Magandang tanghali sa inyo at tumutok lamang at patuloy tayong tatanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos sa tanghaling ito. Siyempre, magandang tanghali sa aking nag-iisa at napakagandang asawa. Harog, magandang tanghali sa iyo. I love you at dahan-dahan lang sa paglalaba. Yeah. Amen. Amen. Sir Noel. Amen! Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na sa programang ito ay nagkasama-sama ulit tayo upang talakayin natin ang isang napakagandang usapin patungkol sa ating pamilya, yung magkaroon tayo ng harmonious relationship sa ating tahanan. At binabati ko mga kapatid ang mga masugid nating taga-subaybay ng programang ito. Magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin. Sa mansulok kayo ng mundo naroroon, magandang tanghali po sa inyo. At of course, binabati ko rin ang aking area, ang West Bank family. At of course, yung aking pamilya, yung aking nag-iisang Mommy Love, prepare to meet thy God. Amen, amen. All right, of course, we're not going to waste time. Ang ating pinag-uusapan dito is about keeping the harmony in the family. Alam niyo po, napaka-importante nito pinag-uusapan po natin ito. Katulad nga ng sinasabi sa book of Psalms 133. All right? Psalms 133 verse number Psalms 133 verse number 1, sabi ng Bible po dito, Behold, naalala ko si Sir Israel pag magbasa ng Bible, behold. Si Boy Salmo, shout out. Yeah. Oh, by the way, I forgot to give a shout out kay Pastor Louie. Nanonood si Pastor Louie, and of course, andito rin si Sir Michael Duminde. Nakita ko na rin si Sir Michael Bagyon. And marami pa kanina dito na nakita ko na nanonood kasi medyo nagloko eh. And yeah, nakalimutan ko na yung iba. Hindi ko na nakalimutan ko sila. Basta andyan dyan itong mga pastors na kasama po natin ngayon. Alright? So again, Psalm 133 verse number 1, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. You see? Napakaganda po nito. Again, katulad na sinasabi ko mga kapatid, ito yung pinaka-topic po natin. Keeping the harmony in the family. You know, sometimes it seems like it is easy. Oh, sorry, Tagalogin natin. Nasanay. Yeah. Ito na. Tagalog tayo. Bawal ang Ingles. Taglish pwede, ha? Taglish pwede. Okay, ito yung sinasabi ko mga kapatid. Minsan kasi, napakadali. Parang sa tingin natin ay napakadali
Okay? Napakadali na para sa atin yung panatiliin yung harmony ng pamilya. You see that? Alam niyo po, dinefine ko sa inyo to last time nung pinag-uusapan po natin. Pero isa po sa mga dapat na ilagay po natin sa isipan natin, pagdating po sa bagay po na ito, you see, sabi ko nga po sa inyo, parang sa music po yan eh. Okay? Mukha lang madali na kasi sasabihin natin, madali lang yan, may mga paraan naman kung paano natin may mga paraan naman kung paano natin mapagsasama-sama yung pamilya natin eh. 'Di ba? Lalo na pag nandito na tayo sa panahon ng papalapit na ang panahon ng Kapaskuhan. Yan, sinasabi ko sa Rudy San Noel, ha? May mga matitindi na tayong may mga kanya-kanya ng pamamaraan. Yan ang sinasabi ko. May mga kanya-kanya ng pamamaraan kung paano ipapanatilihin yung harmony ng pamilya. You see, ang akala natin, madadaan natin sa mga event, akala natin, madadaan natin sa mga material na bagay, mga makamundong bagay, pero tandaan po natin, ang harmony po na yan, okay? The word harmony, mga kapatid, it is a word na ayan po ay nakadikit nakadikit po yan sa music, sa usapang music. Bakit? Kasi po pag pinag-usapan natin ng harmony, ito po'y pagsasama-sama ng mga indifferences or different, you see, pagsasama-sama ng different voices, okay? Ng different voices na pagka nagsama-sama ay ang kalalabasan ay magandang tunog. Yun, amen. Okay? Yan yung harmony para mas maintindihan nyo na lang. May soprano, may alto, may tenor, at may bass sa choir. You see, 4 voices. Now, kailangan, okay, ito ang pinaka-importante yan. Kailangan, pagdating po sa bagay po na yan, napaka-importante na yung 4 po na yan, magkakaiba yan. You see, pag pinakinggan mo yung soprano mag-isa, okay pa. You see? Pero pag pinakinggan mo mag-isa yung tenor, yung alto, o yung bass, medyo hindi pleasing sa pandinig natin. Pero pag pinagsama-sama mo sila, doon magiging pleasing. You see, doon magiging kaaya-aya yung tunog po nila. Kaya nga pagka itong 4 na ito ay nagkaroon ng harmony. You see, babagsak tayo dyan nagkaroon sila ng pagkakasundo, pagkakaisa. Yeah. Babagsak tayo sinasabi ng Biblia, how good and how pleasant. You see? Wow. Now, ilagay natin ito sa pamilya po natin. You see, fathers, we have to expect leaders of the home para sa mga lalaki ng tahanan. Nais ko pong ipaalala po sa bawat isa sa atin. Huwag po nating asahan na tayo ay nagsasama-sama agad na pare-parehas. Sa Rudy, sa Amen. Noel. That's right. I believe, my brother. Hindi natin pwedeng isipin, hindi natin pwedeng asahan na magkakasundo tayo kagad. Yeah, amen. You see? Bakit? Amen. Bakit gano'n? Bakit di natin pwedeng asahan na magkakasundo tayo nga? Kasi una, iba ka bilang tatay. Ilagay yes. muna natin sa relasyon ng mag-asawa. Si Rudy Sir Noel. Iba ang ugali natin, mga lalaki, iba ang ugali ng asawa natin babae. Tama, amen. You see that? Walang parehas. Hindi tayo pinanganak na, kahit nga magkapatid na parehas ng dugo, amen. hindi parehas ng Kambal nga ugali. eh. Yung kambal nga, may Kambal nga na, may pagkakaiba pa eh. That's right, brother. Lalo pa tayo. You see, kung bakit ko sinasabi yan, nagsisilipan yung mga, dito eh. Andyan na. Oo, yung mga Andyan na. dugong bughaw. Andi dito ang mga Israelita, mga kadugo ko. Nandiyan yung mga kadugo ko. Shalom. Okay, tuloy tayo. Kaya na sinasabi ko, ito yung mga dapat na iset muna natin sa isipan natin. Maging maliwanag muna sa atin na hindi tayo parehas sa isa't isa. Amen. That's right. Magkakaibang ugali yan. Kahit pa sabihin mong anak mo na yan. You see, we have to teach our children para ma-adapt nila yung gusto nating ituro sa kanilang attitude. Amen. But naturally speaking, okay? Onti lang naman few words lang ang ini-English ko mga common lang Sige. But naturally speaking, okay? Naturally speaking mga kapatid, okay, dahil sa kasalanan na meron po tayo, meron tayong pagkakaiba pa rin. That's right, amen. You see that? Kaya nga nadidisiplina natin yung mga anak natin. Ano yung mga words na sinasabi natin? Hindi mo naman sa amin natutunan yan Yes, yes. Nakita mo ba sa akin yan? Aha. You see?
Hindi mo naman nakita sa amin yan. Pero bakit nakaka-develop? Yun ay pagpapatunay na yung ating unity, ang unity is not made na dapat parehas kayo ni tatay, agad-agad na parehas kayo ni Mrs., parehas kayo ng mga anak. No, hindi. Ang unity ay nagsisimula, binubuo ang unity. Ang harmony ay binubuo ng mga individual na personalidad Yun. na may Amen. kanya-kanyang pag-uugali. Tama. That's right. You see that? May kanya-kanyang ugali. Now, eto po yan. Pagdating sa music, saan sila nagkakaroon na, ito na maganda dito, Sir Rudy, Sir Noel, saan nagkakaroon sa music? Paano itong soprano, alto, tenor, and bass nagkakasundo? It's because may iisa sila. You see? May iisa silang sinusundan na tinatawag nating piyesa. Na yung Amen. piyesa na yan, yung alam mo, sabihin natin, choir piece or musical piece, yung piece na yan na kanilang sinusundan, alright, yung piyesa na kanilang sinusundan, nandiyan dyan na lahat ng tono, but it is arranged perfectly. That's right, brother. Okay, tandaan niyo Amen. ito, inuulit ko po, ha, para sa mga nandiyan dyan po, na mga ama, alright, mga Amen. leaders of the family. Yeah. Merong isang piyesa yan, ang soprano, alto, tenor, at bass, meron yan iisang piyesa na ang kanilang mga boses ay nandoon na lahat. Hindi pa rin pare-parehas, pero may tamang pagkakaayos. Yun. At yung tamang pagkakaayos ng soprano, alto, tenor, at bass sa iisang piyesa na yan, ang nagbibigay sa kanila, ang nagdadala sa kanila ng pagkakasundo na naglalabas ng magandang harmony. You see that? Naglalabas ng magandang harmony. Ngayon, Sir Rudy, eto yan, Sir Noel. Etong maganda dyan. Come on. Nandiyan na, soprano, alto, tenor, bass. Different voices. Dahil sa isang piyesa na may tamang pagkakaayos, pagkakasalansan ng mga voices na ito, nagkakaroon ng magandang harmony. Amen. You see that? Wow. Amen. Kailan lang nagiging sintonado? Alright? Kapag ka doon sa pagkakaayos ng piyesa nila, ay sila'y lumihis. Yun. Gumawa sila ng sarili nilang way, okay? Aha. Gumawa sila ng sarili nilang pagkakaayos na hindi ayon doon sa piyesa. Yun. Kaya ano nangyayari ngayon? Nagkakaroon ngayon ng problema sa harmony. Yun. Hindi Amen. na pleasant sa tenga, That's hindi right. na magandang pakinggan. You see, ilagay natin ngayon sa pamilya. Yeah. Okay. Come on. Tayo, sabi ko sa inyo kanina, mga fathers, ilagay muna natin sa isipan natin, ibang ugali natin, iba ugali ng asawa natin, iba ugali ng mga anak natin. Tama. Amen. Okay? Why? Because of the sinful nature. Magkakaiba yan. Pero biyaya ng Panginoon na meron isang piyesa na naglalagay sa atin sa tama nating posisyon. Okay? Naglalagay sa atin, nagpapakita sa atin ang piyesa na ito ng tamang pagkakasalansan natin na magawa tayo may pagkakaiba para tayo ay magkaroon ng pagkakasundo. You see that? Para Come on. magkaroon ng tamang pagkakasundo ang tayo sa mga asawa natin, tayo sa mga anak natin. You see, paano tayo magkakaroon ng tamang pagkakasundo? Kailangan natin yung piyesa na to. That's Inuulit ko, right. Amen, itong brother. piyesa na That's to, true. Amen. dito natin makikita sa piyesa na to ang tamang pagkakasalansan natin. At kung gusto nating mapanatili ang harmony that is good and pleasant, mga kapatid, Yun. you see, that is good and pleasant, dito natin kukunin yun. Mag-i-stick tayo para mapanatili. Bakit? Ano ang katotohanan sa nangyayari sa buhay natin ngayon, Sir Rudy? Nawawala tayo sa tamang posisyon. Yun. Amen. Nawawala tayo, fathers. Fathers, listen to this. Nawawala tayo sa tamang pagkakaayos ng piyesa natin. Yun. That's right, brother. Sa halip na tayo, yung nilagay sa piyesa natin ng magpapamilya para maging maayos ang harmony, tayong fathers yung lead. Nasa atin yung lead note. Kumbaga tayo yung melody, tayo yung soprano, kumbaga. Tayo yung pinaka-lead na singer eh. Yun. You see that?
Ngayon, kung nasa atin yung lead note, ang problema, alam natin mga kapatid, na sa panahon ngayon, nawawala tayo. Sino yun? Yung alto. I'm talking about the wife. You see? Yung alto, yung wife natin, ang nagiging lead. Yun. Mga kapatid, sa tala naman, if Ma'am Jean is watching and the teachers of music are watching here, sapagkat sa tala naman ng nalalaman ko sa music, ang pinaka nagli-lead lang talaga is the soprano and sometimes the tenor. I mean, pagdating na sa grupo. Yes. Yung tenor, pag mataas yung pitch, nag-change pitch, ginagawa namin yan, yung tenor ang nagiging lead. Ang nag-a-adjust ng part ay yung soprano. Dalawa lang yan. Yeah. You see, pwede rin naman gawin ng alto pero bibihira. But originally speaking, there's only one lead. That's right. Amen. You see that? Kaya ako sinasabi sa inyo, sa pyesa natin, minsan makikita natin, kaya tayo nagkakaroon ng problema sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng ating pamilya. Yan po ay sa kadahilanan, mga kapatid, umaalis tayo sa pagkakaayos ng pyesa natin. Yun. Amen. You see that? Imbes na tayo ang magli-lead sa awitan, so alto yun ang una. Amen. You see? Come on. Or, hindi lang naman sa nangunguna, nandiyan pa rin naman tayo as lead. Kaso, mas malakas na yung alto kaysa soprano. Yun. Mas nangingibabaw. Mas nangingibabaw. At pag nangibabaw, ang mga voices na ito, na hindi na maririnig yung lead note, I'm telling you, hindi maganda pakinggan. Yun. Amen. That's right. Hindi mo maiintindihan kung sila yung kumaawit, kung sila ay, ano ba, declamation ba ito? Ano ba ito? Hindi mo Masama ang timpla. maiintindihan. Masama ang timpla. Masama ang timpla, masama sa pakit pandinig. Masakit That's sa right. mata. Masakit At sa din tenga at pala. sa tenga. Yeah. Yeah, You that's see true. that? Bakit gano'n? It's because mahina eh. Kaya ako sinasabi sa inyo, fathers, napaka-importante na maintindi natin, as we keep the harmony, we have to stay in our peace. Yeah. Amen. This is the only peace. Ito lang, Tagalog. Ito lang ang pyesa. Yeah. Okay, ito Amen. ang ating pyesa ng pamilya natin That's na right. may nagtuturo sa atin ng tamang pagkakasalansan para sa ating mga ama, para Yeah. sa ating mga asawang lalaki, para sa ating mga leader. Okay, nangunguna sa ating tahanan. Okay, namumuno, mga pinuno ng tahanan. Yeah, Okay, amen. Tagalogin Yeah. natin. Yeah. Oh, 'di ba? Ilagay natin sa isipan natin or siyasatin natin ating mga sarili kung bakit kaya hirap na hirap akong pagkaisay ng pamilya natin. Tama. Tingnan mo, baka sa pyesa hindi ka na nakasunod. Yeah. Yan, Amen. yan. Alright? That's true. Tingnan natin, Amen. baka hindi na ikaw ang lead. Yeah. Baka yung soprano o yung alto na yung lead. Baka yung tenor na yung lead o baka yung bass na yung lead. Amen. Di kaya naman, ibang usapin na to. Tsaka na natin Oo, pag-usapan yung i-level up sintonado sa pamilya. Yeah. Tsaka na muna yun. Oo. Tsaka na muna yun. Dito muna tayo sa pagsisiyasat ng ating mga sarili kung tayo pa rin ba ay nasa tamang posisyon ayon sa nota natin. Yun. Come Tama on. yan. Yan, napakaganda. Ayan. Ano ba sasabi mo dyan, Sir Noel? Sige, Sir. Amen. So, salamat Sir Jow. Alam mo po, napakahalaga na talagang mayroon tayong maayos na samahan sa loob ng ating tahanan. At katulad nga ng sinasabi mo, Sir Jow, na tayo sa ating pamilya ay bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang pyesa. At pag yung ating pyesa o yung ating tungkulin na ibinigay ng Diyos sa loob ng tahanan ay hindi natin gagampanan, magulo. Katulad din yan ng mga awit. Kapag nag-rely sila sa kanilang sariling sistema o pamamaraan, ay walang pagkakaisa, walang pagkakasundo. Kaya nga, dapat, ano ba ang dapat nating gawin upang magkaroon tayo ng maayos na maayos na samahan sa loob ng ating tahanan. Walang iba kundi sundin natin ang salita ng Diyos. Yeah. Yun. Salita ng Diyos lamang ang siyang nag-aayos ng ating tahanan. Mga kapatid, marami kasing pamamaraan, lalong-lalo na ang mundo. Yun. Kung paano nila bigyan ng maayos na samahan, Brother Rudy, Yes. ang kanilang tahanan. Marami silang sistema
of course, papunta sila, mag-outing sila. Yan, yan. Ha? Tapos, pupunta sila sa ibang bansa. Bakit? Para magkaroon sila ng banding. Yun. Banding. At kita mo yung pundasyon, hindi naman po masama yung... Yeah, wala naman. Wala naman masama. Wala naman Hindi naman, masama. hindi naman natin sinasabi na masama yun. Oo, You yun. see? Wala But, masama sige, dyan. tuloy mo. Ngunit, kung ito ang siyang basihan natin, mga kapwa ko ama ng tahanan, ay marahil masasabi ko pong mali. Yeah. Dahil Yes. alam niyo po, kung ang mga material na bagay, yaman ng sanglibutan, ang siyang dahilan para magkaroon tayo ng maayos na samahan sa loob ng tahanan, paano na lamang yung walang kakayanan? Sige. Yeah. Di ba? Sige. Paano na lang? At saka, alam mo mga kapatid, minsan ay baging sa buhay ng mga Kristiyano, mga Kristiyano na, mga tatay na nakapakinig na ng salita ng Diyos, ay minsan, yun yung ginagawa nila na pamamaraan. Kaya nga, anong ginagawa ng mga ama ng tahanan? Nag-iipon ng salapi. Yeah. Para nang sa ganon, ay may labas naman nila yung kanyang pamilya, Yeah. yung kanyang mga anak, at yung kanyang asawa, para makita nila na talagang may happy family sila. Yeah. May Amen. harmony na nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit mga kapatid, ay sa dami naman natin na mensahe na napakinggan sa ating mahal na pastor, na kung saan talagang tested na bakit hindi natin gawin na That's right. pangunahin, mga kapatid, yung talagang salita ng Diyos. No? Alam mo, Brother Rudy, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na wala po kaming ibang family bonding. Yeah. Maliban lamang pag may church service. Yun. At may Maganda yan. church Maganda yan. activity. Amen. Kasi ang una nating i-deal, mga kapatid, dapat ang una nating i-deal is the inner man. Yeah. Is the Yun, inner yun, man. yun. Kasi kahit anong gawin po natin, nasa atin na lahat ng karangyaan ng sanglibutan, ay hindi po yan talaga garantiya na ang isang pamilya ay magkakaroon ng maayos na pagsasamahan. Alam niyo kung bakit magandang gawin nating basihan ang salita ng Diyos, Brother Rudy? Yes. Dahil ang salita ng Diyos, mga Brother Rudy, ay hindi nagbabago. Amen. Hindi I believe. nagbabago. Kapag sinabi, husband, yan na yun. Diba? Oh, yeah. Pag Come on. sinabi ng Bible na wife, ayan na yan. Diba? Pag Yes. sinabi ng Bible na children, ayan na yan. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong pamamaraan para magkaroon ka lang ng harmonious relationship sa ating tahanan. At alam niyo po, napakahirap na magtaguyod ng isang pamilya na hindi nagkakasundo, Brother Yeah, Rudy. that's right. I believe, brother. Ako ay nagsasalita bilang isang ama ng tahanan. Talagang minsan pagka doon talaga yung talagang makikita mo na bakit ganito. Yo. Meron Sige. namang napapakinggan na iisang mensahe, mayroon naman iisang manual na ating basihan ng ating pagsasamahan, ng pagtataguyod ng maayos at magandang relasyon ng sa loob ng tahanan. Bakit ganon? No? At minsan talaga makikita mo kapag hindi talaga maayos yung relasyon mo sa Diyos, wala kang matibay na pundasyon sa Diyos bilang isang ama ng tahanan, kapag mayroong pagsubok o mayroong hindi pagkakasundo sa loob ng iyong tahanan, ay minsan naiisip mong bumalik ka na lang sa barkada. Yo. Come on. At para makalimutan mo yung problemang kinaharap, ay talagang sabi mo, mag-inom na lang kaya ako. Uy. Para makalimutan ko ang problema. Kaya yun yung isang bagay na masasabi natin na talagang wala tayong matibay na pundasyon sa ating tahanan, mga kapatid. At saka alam niyo, mga kapatid, kapag ang tatay hindi parang pagpapastor din yan, Brother Oh, Rudy. sige, di ba? brother. Yung laging binabanggit ng ating mahal na pastor. Kapag ang pastor ginawa niya yung tungkulin niya bilang isang pastor,
ako'y naniniwala na hindi na talaga maiisipan ng mga pastor na magnegosyo. Amen. Diba? At hindi rin maiisipan ng mga pastor na pumasok sa politika. That's no? right. Ganon din tayo mga kapatid. Kapag tayo mga ama ng tahanan, talagang nag-focus tayo sa salita ng Diyos, kung papaano natin itataguyod yung ating pamilya, kung papaano natin mapanatili yung pagkakasundo, ay talagang sabihin mo, masaya kang isang ama ng tahanan. No? Yes. Dahil mayroon tayong salita ng Diyos na napapakinggan. Alam nyo, napakapalad nga natin mga kapatid. Kasi ang ating mahal na pastor talagang nag-iisip talaga ng mga bagay-bagay kung papaano ang pamilya ay hindi magkawatak-watak, Brother Yan, Rudy. amen. Na anumang Yan ang problema, pinaka-purpose nito. Yeah, anumang problema, anumang pagsubok, anumang krisis na ating nararanasan sa loob ng ating tahanan ay huwag nating kaugalian na maging reklamador tayo sa ating Panginoon. Kundi lalo pa natin yakapin ang ating Panginoon. At talagang kinakailangan mo lambingin ang Panginoon kasi alam niyo mo, wala namang bagay na hindi pag-aari ng Diyos. That's Diba? right. Amen, ano brother. ano ba ang pag-aari natin sa ibabaw ng lupang ito? 'Di ba? At para pagmalakihan natin ng Diyos, no? Kaya nga mga kapatid, talagang talagang napakahalaga na tayo mga ama ng tahanan na sumunod sa salita ng Diyos at ipamuhay, no? Ipamuhay natin mga kapatid. And I'm telling you, walang ama ng tahanan na malulungkot Amen. o madidismaya That's right. sa loob ng tahanan kapag alam niya lamang kung ano ang solusyon sa mga bagay-bagay na pinagdadaanan natin, brother. Amen. Amen, Alam niyo, brother. Brother Rudy, salamat sa Panginoon na ang ating iglesia, ang ating church ay nakatuon sa pamilya. That's right. Amen, At brother. yan yung isang bagay na pinasasalamatan ko. Nung ako ay young people pa, Brother Rudy, nakita ko yung puso ng ating mahal na pastor. Nakita ko ang kanyang layunin, ang kanyang plano patungkol sa pamilya. Lalong-lalo na, Brother Rudy, Yes. sa amin na mga nasa serbisyo. Oo. Amen. Kasi biyaya lang ng Diyos na talagang hindi ka mapalayo sa iyong pamilya kapag nasa serbisyo ka. Yun. Talagang Amen. i-expect mo na talagang malalayo at malalayo ka sa pamilya. Yeah, amen. Pero alam mo, Brother Rudy, may mga pagkakataon na nag-aalala ako. Paano kaya pag napalayo ako sa aking pamilya? Yun. Ano kaya ang gagawin ng aking pamilya? Kasi alam mo, Brother Rudy, Sir Joe, no? Hindi lang sa larangan ng kasundaluhan na mayroong magulong pamilya. Kundi That's right. talagang given na yan. Na talaga sa loob ng pamilya ay talagang makakaranas ng kaguluhan talaga. Pero alam mo, Brother Rudy, sinikap ko sa biyaya ng Panginoon at talagang itinanim ko sa aking puso't isipan yung kabilin-bilinan ng aking mahal na pastor bago ako mag-asawa, Brother Rudy. Oh, yeah. Amen. Yung kataga niya na ayusin mo muna ang relasyon mo sa Diyos. Amen. Ayusin mo That's muna right. ang relasyon mo sa Diyos. At of course, hindi naman ako perfecto eh. Di ba? Yung iba nga, nagdududa pa sa aking kaligtasan. Pero ako mismo at ang Diyos ang siya nakakaalam, Brother Rudy. Oo. Kailangan- Naniniwala Oo. naman ako Kailangan dyan. mo siya sa atin yan. Kundi, Oo. dadanasin mo ang Jacob's trouble. No, yun ang mahirap to. Kaya, Israelita ka nga po. Kaya nga, alam mo mga kapatid, yung maayos nating relasyon sa Diyos. Ako ay 25 years na rin po na nasa larangan ng pagpapamilya. Amen. Aba, amen. At Matagal na. salamat sa Panginoon
Salamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya at kadakilaan niya Amen. sa aking buhay, Amen. sa buhay ng aking asawa, si Sister Cynthia, at sa buhay ni Pauline at ni Tricia. Amen. At yung relasyon sa Diyos na sinabi ng aking mahal na pastor ay yun din yung aking ipinapasa Yun, sa aking amen. dalawang anak. Kasi sila ay magpapamilya. Amen. No, sila ay magpapamilya. Kaya nga, mga kapatid, kung nalalaman lang natin ang sekreto, nasa atin na. Nasa ating kamay na ang sekreto para magkaroon tayo ng maayos at magandang relasyon sa loob ng ating tahanan. Magkaroon tayo ng pagkakasundo. Maaring Amen. tanong mo, Brother Noel, wala ba kayong disagreement o hindi pagkakasundo na naranasan sa loob ng iyong tahanan? Of course, marami. Bago nga ako pumunta rito may disagreement Pero alam niyo mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, dapat lagi nating hanapin ang solusyon. Yeah. Amen. Hanapin natin ang solusyon at dapat lagi natin lalambingin ang Diyos. Kasi limitado ang ating kaalaman Limitado ang ating kakayanan. Kasi kapag hindi natin alam kung ano sino ang lalapitan natin, baka pag nagkaroon ka ng problema or pagsubok, Brother Rudy, ay baka mali ang malalapitan mo. That's right, At ang brother. nalapitan mo, yung alam mo na magbibigay sa iyo ng pabor para idiin lamang ang Yeah. isang miyembro ng iyong pamilya. Amen. Mga kapatid, Right. huwag nating gagawin yon. Yep. Kapag may mga ganyang, ako personally, kapag may pagsubok na nararanasan sa loob ng ating tahanan, naalala mo ba yung Sir Joe, pag nag-aaway kami ni Sister Cynthia, na Aha. talagang Aha. ipinaparinig ko sa kanya. Yeah. Pinaparinig ko sa Panginoon, tignan mo itong asawa ko na ibinigay mo sa akin. Kinukulam na naman siya. Nahanginan lang siya, nag-iiba na naman. Oo. Ang kanyang excuse me. And even, mga kapatid, yan ang ginagawa ko. Pinaparinig ko sa kanya para tumahimik siya. Alam niyo, isa naman ang problema natin, Brother Rudy, sa loob ng ating tahanan. Pero talagang yung taktika, magkakaiba tayo ng tactics. No? Yun, sige. And even, doon sa pag nagkakaroon ng invitation, Yeah. kasi alam mo mga kapatid, nakasanayan ko na bilang isang ama ng tahanan na kahit yung isa kong anak ay nasa malayong lugar, during invitation mga kapatid, talagang sinisikap ko na magkakasama kami sa altar at nananalangin at nakikipag-usap sa Diyos. Wow. Amen. Yeah. At ipinaparinig ko sa aking asawa at sa aking mga anak kung ano ba talaga ang nais kong para sa aking pamilya. Kaya nga, Amen. napakapalad natin mga kapatid. Kaya wag tayong reklamo na puro battle na lang, nararanasan natin sa loob ng ating tahanan. Eh bakit hindi mo ipanalangin sa Diyos na magkaroon tayo ng harmonious relationship sa loob ng ating tahanan? Napakasarap kaya ng natutulog sa gabi na magkayakap kayo ng iyong asawa. No? Napakasarap kaya na talagang magkatabi kayo. Hindi ka nasa katri yung misis mo, tas ikaw naman, nasa sahig ka naman. Eh, Mambira, bakit ganun? Kaya, pag-usapan natin, pag-usapan ninyo mga kapatid. At minsan, ang katabi ng nanay, yung anak, hindi naman yung anak ang pinagsama Hindi naman yung nanay ang Nandito pinagsama. na tayo sa relationship. Relationship. Pero ang sinabihan na nasa tabi ng asawa ay ang asawang lalaki. Asawang lalaki. Huwag unan. Pamihirap kasi. minsan nagkatabi natin unan. Kala ko- Pamihirap may asawa. Kala ko sando. Ang mahirap pa mga kapatid. Ito nakakapagtaka. May mag-asawa na ang namamagitan, aso. No? Ang magkatabi,
yung katabi, yung nanay, yung aso, at Alam mo saka ba, tatay. usong-uso ngayon yan. Oo, kasi ewan ko ba kung ano ba ang kaisipan ng mga tao na yung aso dinideclare nila part of the family. Part of the family. Saan mo makikita sa Biblia yan? Yun Ha? sabi. Saan mo makikita sa Biblia na yung animal? Yung mga hayop ay bahagi ng pamilya. Sige nga, mga kapwa ko ama ng tahanan, patunayan mo sa akin. Meron ba dyan na father, mother, children, and dog? And also cat? Wala naman Totoo yan. eh. Or pets. Pets na lang. Or para- pets. na, isa ka. Kung yan ay aprobado, mga kapatid, ako ay mag-aalaga ng kalabaw. Hindi. Kung, Sir Joe, totoo Alam yan. ko bakit. Alam ko bakit. Yes, sir. Alam ko yung bakit. Alam ko matrabaho kang tao. Kaya ang kukunin mo, yung kapapakinabangan mo. Papakinabangan, yung talagang magagamit ko para maitaguyod yung ano. Kasi ang kadalasan nito, sir, alam mo, dahil nabanggit mo na rin yan, naalala ko kasi, Sir Noel, alam mo sa pamamaraan ng mundo ngayon, ay hindi totoo to, sir, ha? Talagang makikita mo to sa social media, eh. Akalain mo sa mag-asawa. Para yung mga, lalo na sa inyo, ng mga bago pa lang mag-asawa at masyado kayo nagpa-follow sa trend ng mundo, now listen to this carefully. Akalain mo, Sir Rudy, Sir Noel, para ma-practice at masiguro na daw nila later on na magkakaroon sila ng harmonious na o makikita nila yung pagkakasundo nila sa kanilang pagiging ama at ina. Alam mo ang ginagawa? Mag-a-adapt ng aso. Yun. Seryoso to, sinasabi ko. Totoo Ang yan. pinapag-practice nila ng kanilang pagiging magulang ay hayop. Yun. Akalain Totoo nyo yan. Now, listen to this carefully, mga kapatid. Hayop na yan. Yan yung sinasabi ni Pastor eh. Oo. Hindi totoo. Akalain mo, mag-aanak ka ng tao. Yeah. Ang pagpapracticean mo, hayop. Tama yan. Tama yan. Talagang... Again, inuulit ko, alam mo, sir, nakakalungkot ito kasi ganito na lang lasunin ng Diablo ang isipan ng... I'm talking about Christian families. yes, sir. Kapag That's true. ang gusto kasi ng Diablo, masama tayo doon eh. Doon sa takbo na yun. Kasi alam niya na pagka napasama ka doon, ay paano pa ipapakita sa kapitbahay mo na may Biblia ka? Tama yan. No, hindi mo na mapapakita yun. I'm telling you, sabi ko nga sa inyo eh. Kaya ano nangyayari ngayon? Mas malaki pa, sabi nga natin, ni pastor dito eh, mas malaki pa yung mas maalwan pa sa'yo. Yun. Gumastos para sa aso mo kaysa sa anak mo para gamitin ng Diyos. Tama yan. Mas Tama maalwan yan. pa sa inyo, na tinan nyo kung bakit nawala na sa tono. Tama yan. Kasi mali ang pattern ng pagkikip ng harmony ninyo. Tama yan. Wala na sa piyesa ng Biblia eh. Sinabi ba dito na, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity if you have a dog. That's true. Amen. Ay ba, pag dinagdagan nyo pa yung Biblia, nagkakasala na kayo dyan. Oo, tatamaan kayo ng kidlat. You see? Now, kaya mahirap nito kung pare-parehas na kayo kumakahul. Tama yan. Di kaya ko po sinasabi yan, ilustrasyon lamang yan. Tama. Kasi totoo yung sinasabi mo, Sir Noel eh. Maraming pang-agaw pansin ang mundo para sa mga pamilya na magkaroon ng sariling pamamaraan sa pagkikip ng harmony. Amen. You see? Sa pagkikip ng harmony, alam niyo, sabi ko nga sa inyo, ito man mga kapatid ay ito man ay sabihin na natin na nangyayari sa pangkasalukuyan ngayon, pero siya sa natin sarili lang. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kanina pinapaliwanag ko sa inyo sa music piece na ito, sa music piece, yan may piyesa para ang soprano, alto, tenor, and bass ay magkasundo and form a good, harmonious sound. You see that? Pero may pagkakaiba yan. Kaya nga sa atin bilang isang tao, hindi ka bibigyan, hindi ka tuturuan ng mundo kung paano magkaroon ng harmonious family. Yeah, Bakit? amen. Kasi ang mundo ngayon, ano bang prinsipyo sa mundo ngayon? You live your life the way you want to live. Kasi Yeah. sabi nga nila, you only live once. Kaya ikaw na tatay, magpakasaya. Tuturuan ka magpakasaya ng by your own. Yeah. Tandaan, nasalungat sir eh. Kita mo naman sa Biblia, it's not good for the man to be alone. And Yes, then sir. yet, what the world is teaching you is to enjoy your life by your own. Yeah.
You see that? No, hindi. Mali mga kapatid. Mali. Kaya nga, binigyan tayo ng asawang babae. Yan. And then from asawang babae, binigyan tayo ng instruction, multiply. You see that? There's the instruction. Nasa book of Genesis pa po yan. Amen. And then yun yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Ang nagbibigay ng harmony sa asawang lalaki, asawang babae, sa relationship ng mag-asawa, salita ng Diyos. Dito makikita ang pyesa para magkaroon ng tamang pagkakaisa. Pagka nagkaroon na ng anak, another voice. Yeah. Amen. Hindi na kayo duet ngayon. Trio na. You see? Kung pinalad kagad ng kambal, si Sir Conrad ngayon, magiging quartet na sila. Ay, Amen. pabihira. Di ba? Amen. Bakit quartet na? Kita mo naman, meron na siyang hindi mo, magiging quintet na pala. Quintet. Quintet na. Nandiyan si Sir Conrad. Si Imam Christy. Tapos si Cassie. Cassie. Si Si JR. si Kim Yong. Simeon. Simeon pala. Akala ko JR naman to. Huwag mo pinabanggit dito. Akala ko ba JR muna eh. Katatapos lang ng birthday si JR. Pagkatapos, ngayon, may lalabas na. Simeon nga eh. Ay, si Simeon. Si Simeon. Pagkatapos si Simeon, may lalabas na isa. You see, magkakaroon na naman siya ulit. Talagang pumapabor ang dugo ng mga gumabay. Yeah. Abay, babae na naman eh. May babae. Babae. Papalad talaga. Kaya ko sinasabi yan, dumadagdag eh. Dumadagdag. So, kada karagdagan, mga kapatid, mula sa kapag ka sa atin palang mag-asawa, hindi na natin napapractice yung harmony ng Biblia. Pag dumagdag pa yung anak, naku, sakit sa ulo yan. You see, kaya ano na yung nangyayari ngayon? Humihina yung lead. Yon. Ang lumalakas ngayon sa singer, sa family singer, is yung alto. Hindi pa pwede yun. Amen. Hindi pa pwede yun. Salungat yun, mga kapatid. right. Kaya nga sinasabi po namin sa inyo to kasi napaka-importante ng bagay na. Hindi biro ang bagay na ito. Totoo yan. Seryosong Amen. bagay ito. Sir Rudy. Okay, Amen. Sir Noel? Opo. Sir Rudy. Oh, amen. At salamat sa Panginoon sapagkat doon sa meron parang natuto ko bigla sa music. Parang bigla akong natuto kasi tingnan mo meron ng may alto, may tenor, may soprano, tsaka May bass. bass, oh. Apat 'yon para gumanda yung tunog ng awit. Di ba? Yung kanta mas maganda lumabas. Yung kasi may blend yan Yeah. Yan ang pinalalabas doon Yung May- blending yung na blending talaga. yung harmony. Oo, yun ang harmony yung mahalaga. Katulad din talaga ng pamilya na meron talaga That's right. ang pamilya ay binubuo talaga ng tatay, nanay, mga anak at hindi kasali hayop pa, hindi kasali. Hindi, hayop. huwag mo Oo. isama sa bilang Oo. yan. Oo. Hayop na yan. Okay, ulitin ko, tatay, nanay, mga anak, either lalaki man yan o babae, ay pamilya, yan ang binubuo. Yeah. So, lahat po yan ay may boses sa madaling salita. Lahat po yan, tulad na sabi ni Sir Jao kanina, ay dapat nangingibabaw dyan yung lead singer kung tawagin natin. Yeah. Nangingibabaw dyan. At yun yung walang iba, kundi yung tatay dapat yan. Sapagkat tulad nga ng sabi, dapat kung ano ang piyesang ibinigay sa'yo, ay yun ang tutugtugin mo o yun yung aawitin mo. Upang sa ganon, lumabas sa isang goal lamang. Sa isang target na ito talaga dapat ang blending nito. Amen. So, yun ang makita yung tamang timplada. Yeah. Di ba, Brad? At tunay yan, sinabi rin ni Brother Noel, mahalaga po talaga yung pagganap sa tungkulin ng bawat isa, lalong-lalo sa pamilya. Kasi bilang tatay, totoo na tayo ang maglilid sa ating pamilya. At yung ating asawang babae, ako na may naniniwala na magpapasakop talaga at nandoon ang kanyang pagpapakita o suporta para sa kanyang asawang lalaki. Amen. Upang sa ganon, yung mga anak ay matuto rin at sumunod sa tamang tugtog o tamang tiyempo na ibinigay ng leading ng magulang, ng tatay. Amen? At madali talagang madali kung ganun ang mangyayari, talaga naman magkakaroon po ng harmonious family sa loob ng pamilya. Maganda po yung ganun.
At alam nyo, dahil ako po ay tawag dito taga-luto. Ano mga Brad? Inano ko to inalintulad ko na rin to sa pagluluto. Yeah. Kasi talaga isipin mo Brad, kung bakit nga ba meron tinatawag na matamis, maasim, maalat, pag pinagalo-halo mo yan, maganda rin ang timplada niyan Ay, hindi po ba? So, tas lalagyan mo pa ng anghang, abay, the best ang resulta. Ganun na ganun. At lalo na dahil mahilig tayo sa kape, ay mahalaga po yun. Dahil gaano mang kasarap ang bagay, kung walang kape, ay wala rin. Wala. Oo. So dito, makita natin sa kape, makita natin may mapait. Di ba? Ang kape, alam mo yung salitang 3-in-1, 4-in-1, ganun may may tamang blend yan Di ba? May yung kape, may pait, tamang asukal, at siyempre tamang cream. Yung cream. Oo, hindi nawawala yon. At yung iba pa nga dyan, nilalagyan pa nga nila ng tawag dito, ng yelo. Yeah. Di ba? Depende yan para makuha lang yung tamang lasang gusto. Pero ganun din sa pamilya, kapatid. Kailangan talaga na ang bawat isa ay mag-response ayon sa responsibility na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At sabi nga, walang ibang mithiin ang programang ito upang tayo ay patuloy na hamunin, mapangalagaan ang pagsasama ng isang pamilya. Amen. So, napakaganda po. Isipin po ninyo, di ba? Masarap po ang uminom ng kape, lalo na kung tamang-tama ang timpla. Amen? So, Amen. di ba? Yeah. Talagang maganda. Ika nga may Smooth. may patalastas pa nga yan Oo. Masarap tingnan ganun na ganun yung sobrang isipin mo, gigising ka talaga. Yeah. Gigising ka dyan. Sir Rudy, ang ganda ng comment ni Pastor Rick Belmonte. Ano sabi? Kaya nga tayo ang leader ng tahanan para panatilihing nakatuon ang pamilya natin. Yun. Minsan, itetempt tayo ng asawa natin na parang tayo pa wala sa tono. Pero ang totoo, sila ang wala sa tono, kaya hysterical sila. Yun. Alam mo, maganda itong sinabi ni Pastor Rick, Kaya nga, dapat magkaroon tayo ng prinsipyo talaga. Yeah. Itutuloy natin yan. Kasi yan yung sinasabi ko kanina. Pag pinasok natin yan ngayon, hindi tayo matapos. Tatagal to. Oo, Tatagal kasi to. ibang usapin pa yung nawala sa tono. Yan. Wala Yan sa ang tono. pag-uusapan natin next Friday. Next Friday. Pagiging wala sa tono. That's Yan. right. Yeah. Go ahead, Sir Rudy. Kasi may mga panauhin din tayong bisita. Silip na tayo. May mga panauhin tayo. Kanina pa naghihintay yung mga fans natin sa So, labas. gustong-gusto na nila tayong kamayan. Kaya naman mga kapatid, Yeah. para po sa timplada Wala ko akong sinabi. Sorry lang, on the air kami. Excuse me, patapusin mo ako. Kasi akin pa to Teka, para po sa timplada. Kokontian nga Oo, para po sa timplada ko po ng kape na may mapait, may cream, may asukal, 3-in-1, mga kapatid. Yung iba nilalagyan pa nga ng ice cream yan Yeah, para may coffee float. para may ganun nga yan Mga kapatid, lahat ng yan ay pampaganda para lalong maging maayos ang ating pamilya. Okay? Lalong-lalo na maraming nanonood sa atin Hindi lahat ito ay may asawa. Yung iba gustong mag-aasawa pa lang. At yung iba naman ay mga kababaihan din at kalalakihan na tumututok sa atin. Yeah. Maganda po ito mga kapatid. At ang pinakamaganda, isipin lagi natin ano ang makakabuti para sa ating pamilya. Maging mindful tayo. Huwag tayong maging makasarili, kundi isipin lagi natin ano ang makakabuti para sa That's ating right. pamilya. Amen. Kung ikaw tatay, isipin Amen. mo paano magiging mabuti pamilya mo. Nanay ka, isipin mo kung ano magiging mabuti para sa pamilya mo. Ang una dyan, huwag mong pakialaman ang leadership ng asawa mo. Yun. Okay. And then, mga anak, sumunod ka lang sa pinag-uutos ng iyong mga magulang sa iyo. Amen. So, Sir Jao, thank you so much sa inyo. At sa lahat ng viewers, thank you. Alright, before we end this, ito po ang tandaan natin. Ang ina-achieve natin, the reason why we are talking about keeping the harmony of the family, the reason why we're talking about keeping the harmony of the family, it's because sabi ko nga sa inyo, hindi po natin namamalayan. Matagal nang gumagapang ang sistema ng mundo sa ating tahanan. Tama yan.
Akala natin yung pamamaraan ng mundo, pinagsasama tayo. Ang hindi natin namamalayan, ang kapamaraanan ng mundo, pinaghihiwalay tayo at pinagkakanya-kanya tayo. Sasanayin tayo kahit nasa loob ka ng tahanan, kanya-kanya na nga ng mundo eh. Yeah. Tama yan. Akalain mo yung tahanan parang galaxy. may sarili-sarili eh. Oh, may kanya-kanyang mundo eh. Iba-ibang mundo yung nasa loob ng iisang tahanan. Yeah. Oh. Amen. Kaya kung sinasabi yan mga kapatid, it's because of the reason, yan ang ginagawa ng mundo. Yeah, amen. Hindi natin namamalayan, matagal nang gumagapang ang sistema ng mundo sa ating tahanan. Kaya natin pinag-uusapan yung kahalagaan ng pag-keep ng importance ng harmony sa ating pong pamilya. Yeah. This is not a joke, brethren. Yeah. Sabi ko po sa Amen. inyo, hindi namamalayan. Yeah. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, kasi sa atin natin, yung harmony ba natin ay nakasunod pa? Kaya yung pagkakaroon ba natin ng harmony, sabihin na natin na, sir, okay naman kami, magkakaisa, masaya naman kami ng pamilya. Yeah. Tingnan natin. Amen. Praise the Lord for that. Amen. But you have to make it sure na yung piyesa ninyo ay piyesa ng Diyos. Amen. Kasi kung iyan ay piyesa ng mundo, I'm telling you, sa dulo, broken chords kayo. Tsaka na natin pag-uusapan niya. Amen. Alright, I believe mga kapatid, tayo po'y pinagpala sa programa natin on this Friday. Kaya keep tuning in mga kapatid. Magandang mga usapin na ito. Lalong-lalo na sa ating leader ng mga tahanan. Let's stay humble, take away the pride para patuloy na lumago ang relationship natin sa Diyos at para patuloy na lumago ang spiritual life ng ating pamilya. Once again, thank you for being with us. North, South, East, and West Corner Fathers, and to our viewers nationwide, worldwide, thank you for tuning in with us. And once again, thank you for being with us on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And on top of all of this, lagi po naming sinasabing, to God be the glory. God bless you all and have a blessed Friday. See you sa Amen. mga susunod pang programa. See you po. Amen. Sinful man in need of redemption, hopeless, helpless, sinner lost. But the Alpha and Omega brought the answer to the cross. And that's where one day I found him. Sin no longer left a stain. To this day it is a holy, perfect plan. God handled it all. My God fixed it all. His plan was Mercy, great. love, and grace, and it is Mine, hallelujah, to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God and the lead, all it was, and it is a perfect plan. He saw me way back yonder in Eden when I needed saving grace. And this heart that loves him dearly, that is what he sees today. Down through the years, I found him faithful. Think I'll trust him on and on. For his plan will lead his children safely home. God handled it My all. God fixed it all. His plan was great. Mercy, love, and grace, and it is Mine, hallelujah, to His lovely, lovely name. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it all. It was and is a perfect plan. When I saw the beginning, I was looking at him, I saw the Lamb. I still see the Lamb. God handled it All it was and is a perfect plan. God handled it All it was and is a perfect plan.